The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello everyone and welcome to another episode of Founders Failures, where we bring entrepreneurs together. Inspire individuals to get into startup. And remove the stigma of failures. Alright, I'm Carlo Valencia. I'm Sean Mendoza. And I'm Eros Cabrera. Alright, for this episode, let's get into the story of our guest. From stethoscopes to sunsets. We have actually here tonight our guest, Yes sir. June Malibiran. June? Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Sir Sean, Sir Carlo, and Sir Eros. Isang karangalan po na kayo ay makarating sa aming lugar dito sa gitna ng kabundukan, the Malibiran Farm and Resort. Ayan. Alright. Thank you, Doc. Thank you. Also, thank you for having us here. A while ago, napansin ko din na maraming naka-check-in kahit bagyuhan din talaga dito sa Malibiran. So, Doc, anong story mo nung bata? Actually, Sir Sean, baka maiyak kayo sa aking kwento, no? So, ito ang pangalan ko ngayon, pero marami pong pangyayari. Right. Oo, Saan po ba kayo nagsimula, sir? Siyempre, tayo po ay dito lumaki sa Kabukiran. Ano po, tayo ay Nandito rin po kayo? taga rito. Born and raised? Born and raised here in San Isidro, San Luis, Batangas. Of course, ang aking magulang ay isang magsasaka, no? A farmer. And siguro po yung father ko ang nagbigay sa akin ng wisdom na siyempre sa kahirapan ay sabi niya sa akin, anak, kailangan mong wag maging mahirap forever. I mean, masenso ka. Tama. So, wag daw kaming tutulad sa kanya na isang magsasaka lang. So, galing po kayong farmer talaga? Opo sir. Sanay po tayong mag-araro, Oo. no? Maggamas, ano po. So, during that time, yung mga bulong niya sa akin na, anak, mag-aral ka, wag kang tutulad sa amin. So, yun po yun. Hanggang anong age po kayo as a farmer? Siguro nagsimula po tayo elementary, high school, no? Pero during that time, not only farming tinuruan din ako ng aking magulang magtinda ng sweepstakes actually. Okay. Yan po ay isang challenging sa akin. Sales po. Sales training yan. Sales training. Ako po ay naglalakad sa lansangan. Opo, at parang namamalimos sa mga tao para magbenta, para bumili sila ng sweepstakes. Okay. At ginamit ko po yung aking kinikita doon sa aking pag-aaral. Para naging working student. Very nice. So, during Monday to Friday, ako po ay nasa bukid. And Saturday, Sunday, sinasama ako ng father ko sa Manila. Tinuturuan niya akong maglako ng sweepstakes. Okay. So, doon ko po naranasan at makasalamuha ang iba't ibang klase ng tao. Of course, may mabait at may hindi mabait. Monday to Friday, nasa bukid po kayo, tapos nag-aaral din kayo? Apo, nag-aaral po tayo ng... Sorry. Yeah. And then, nung pumunta kayo sa Manila, for college na or yung high school, elementary pa rin? Elementary, high school, hanggang siguro pre-medicine ko. Medtech. So parang 7 days a week ang nagtatrabaho?
7 days, walang tigil. Walang pahinga. Tama po. And usually, pag summer, walang klase yan. Full-time, ano po naman ako doon? Magtitikit. Sweepstakes ticket po In yan. Manila. In Manila po. Specifically, Alabang, Parañaque. So, Nagbabas ka papunta ron, nagbabas papunta ron. tapos bus pabalik. Nakasabit. Yeah. So, that's the struggle. So, siguro, doon din pumasok yung isipan ko na pag nagtitinda ako, bubuksan nila yung pinto ng kotse, aamuyin ko, sana balang araw magkakotse din ako. So, yun po yung mga pumasok sa mindset ko noon na hindi pwedeng forever akong maging mahirap. Mahirap. May mga nagsasabi ba sa'yo? Oh, sige sir, ikaw. Ayun. Dok, nabanggit nyo kanina no, na nag-aral kayo ng medisina. Anong klaseng type ng pagiging doktor? Medicine. Ngayon po ako ay general surgeon and laparoscopic surgeon. So, surgery po ang ating profession. From surgery to Oo. becoming a businessman, parang hirap naman. Pero it requires parang Right. perfection ano din ano kasi being a surgeon is very mahirap din ano. Pero Doc, saan kayo nag-umpisa nag-isip na kailangan ko maging doktor, kailangan ko magtayo ng negosyo? Yung doktor kasi parang bata pa lang ako gusto ko talagang maging doktor. Pero ang tanong is paano? Right. Kaya tama. Bilang isang magsasaka, paano ako magiging doktor? So tanong ko sa sarili ko na tinanong ko din sa magulang ko na ang sagot nila sa akin ay, anak, parang mahirap nating gawin yan kasi nga magsasaka, ano ba ang ating Magastos. kinikita rito? Ano po? Right. Magastos and everything. Kaya po noong ako ay pagkatapos ko ng pre-med, medtech, hindi po agad ako nag-medicine. Nag-medtech muna ako, nagtrabaho muna ako as medtech. Nung nagtatrabaho po kayo, or nung college pala, may mga racket din kayo? O yun, nagbebenta Apo, kayo yun. sa sweepstakes? Sweepstakes. Hanggang anong age niyo? Yun yung kumaga, doon ka nakatapos ng college, kakabenta ng sweepstakes. Apo, malaking tulong po sa akin yun talaga. Kasi parang yun po ang naging pang-tuition ko. Oo. And siguro yung iba, tulong din ng magulang ko. Pero sa sarili ko, malaking tulong po yun. Pambili ko ng sarili kong mga gamit. So bago kayo magka-work as your first program mismo tinapos, lahat talaga yun, sweepstakes talaga yung kumbaga nagapang doon sa college. Ginapang, tama po. Ginapang ng magulang ko din, and then sweepstakes, and then farming kasi meron po kaming nagbebenta ng manok, nagbebenta ng baboy, ng baka. So, kada tuition din, tinutulungan ng pagbebenta ng kung ano ang meron kami dito. So, hindi naman kami big time farmer po eh. Magsasaka, magbubukid. So, Then, basically yan. Yeah, grabe yung story yun. Na, can you imagine, from pangarap mo lang talaga before, tapos ngayon, unti-unti mo na nagre-realize yung dreams nyo from high school, college, and ngayon, materialize na siya. Pero, syempre, from where you started and where you are now, sobrang laki ng gap nun. Paano, sir, naging transition nyo as sa medicine, as a doctor, transitioning on your first business? Ilang years inaabot or paano yung naging process na? Siyempre, nakatapos tayo ng medicine. Hindi naman agad tayo siyempre, pag mag-aano ka ng business, kailangan din natin ng funds and everything. So, siguro after magkatapos po ako ng residency training, and then nakakaipon ako ng konti, diyan na po pumasok yung, parang gusto ko yatang mag-business. Ano po? So, siguro doon napapasok yung mga failures ko doon sa pag-start ng mga business na yun. Ayan, So, what was the very first one? of course. First business or first failure? Sige, first business muna, then first failure. First business and first failure. Okay. Nabingguhan agad. Nabingguhan. Well, siguro dahil bagito ako sa larangan ng business, then ako, eager ako na magkaroon ng business. Okay. Gusto ko agad kumita eh. Gusto ko agad na, alam mo yun. Go big or go home? Oo, go home. Gusto kong may angat ang buhay ko eh. Kasi nagsisimula pa lang ako sa medicine, sa surgery eh. Marang hindi pa. Siyempre, ang pasyente ko noon, 1, 2, ganun lang. Uwi ako, luhaan pa eh. Ganun po noon eh. So, sabi ko, sige, may nag-offer sa akin, BPO, somewhere in Cebu. Pinuntahan namin ang kaibigan kong mayor. So, tuwan-tawa kami, may agreement. Unfortunately, siguro mga 3 months na
running good, Okay. binibigyan kami ng detalye. Oh, you earn 100,000. You earn 200,000. Happy. Right. After 3 months, ayan na. May nagloko na. Ayun. Okay. So, Aray. ito na yung mga tao na nanloko sa amin. Unti-unti nang, kulang tayo ng ganito, magdagdag kayo ng investment and everything. Additional money na naman. Hanggang napagod na kami, wala. Failure. So they asked you to At- invest more money. Yes po. Tapos nagbigay din kayo? Actually, No. Okay. yes. High hopes Dahil kasi yun, gusto namin ma-revive. Right. Dahil binigyan kami ng rason na kulang daw kami ng mga additional chairs and Equipments, manpower. okay. So, kami namang mga, sorry for the word, tanga. Ayun, nagbigay na again ng pera. Pero yun nga po, talagang, Was it a bad business, badly managed business, or niloko talaga kayo? tingin ko niloko po. Kasi una, hindi namin ganun kakilala yung aming partner. So, pangalawa, malayo siya, hindi po namin nababantayan. And pangatlo siguro, wala pa akong knowledge about business. Right. So, yun yung mga factor siguro kung bakit failure. I guess yun yung isang bagay na lagi sinasabi ng ibang businessmen. No? Kung hindi nila actually hindi sila hands-on dun sa business, it's most probably will fail. Ano? Yun yung mga bagay na yun. Yeah. From that, your first business, bingo agad, medyo masakit-sakit. Paano naman yung next nyo? Kasi now you have multiple, so ano naman yung second? Was it a hit na? Or still? Tumatak po sa isip ko na hindi pwedeng mag-stop ako doon. So, kailangan go. Try again. No? Okay. Try again para ma-reach out natin yung success, no? So, nag-try kami ng of course 7-Eleven and 7-Eleven. yan, and 7-Eleven. then hardware. Yan. 7-Eleven. 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 Which is located? 7-Eleven? Located in San Luis, Batangas. Okay, 7-Eleven San Opo. Luis. Pero basically yung 7-Eleven, ang main goal ko din dyan is to help people of San Luis. Very noble. Dahil yung aking kaibigang mayor ay nag-asa akin ng tulong kung paano ko matutulungan ng San Luis. So sabi ko, sige, mag-ano ka ng business as sa 7-Eleven. Okay. So that was the second business. Second business. Tapos umokay naman kasi it's still running, right? Yeah. Okay naman po siya until nung nag-pandemic, yun. Medyo failure. Another failure. So ano sir yung pinaka-obstacle nyo na naramdaman nung buong pandemic na season and running sa Sir, walang bumibili. Oo. Nahirap Pero yan. tuloy ang pagbabayad namin ng renta, ng kuryente, Sweldo. ng sweldo, manpower. So, ang daming out, walang in. So, ano po, dukot, Fernando po. Gusto ko yun. Fernando po, Jun. Bumot dito lang. Tapos nung panahon yun sir, running 7-Eleven pandemic, ilang businesses ang hinahawakan nyo nung panahon yun? That time, 7-Eleven pa lang. Pero, kasi yung hardware ko is later part na. Parang, You have a hardware business too. yeah. Like traditional hardware, plywood, cement. Yeah. Okay. Okay. So, yun, After the pandemic. after the pandemic na, or parang patapos na ng pandemic yun Parang patapos na ng pandemic. Because that was 2021. Ayan. And yung hardware na yun, hindi yun plan. Biglaan lang. Parang, kasi magtatayo nga po ng resort. So, kailangan ko ng mga supplies and materials and everything. So, sabi ko, parang okay din na mag-hardware ako para, Nakita mo yung opportunity diba? doon. Opportunity. Nakita ko yung opportunity doon sa bagay na yun. So, ayun. Right. So, actually, that's a really good segue. How did you get to, paano mo naisipan na simulan tong resort? What's the origin story, sir? Resort, siguro during pandemic. Siguro ito yung good thing na nangyari. Madaming good things nangyari sa'yo during the pandemic. Yeah. sir. May Right. bad thing po and good thing. Bad thing, sige. Bad thing muna, Okay. namatay yung mother ko. I'm sorry. Because of COVID. Okay. So that's the very bad thing na nangyari. Pero dapat may good thing din naman. So this is the good thing, itong resort. So napag-isipan namin ng Mrs. ko, ni Steph, na hindi tayo makalabas, nakakulong tayo, mentally drained. So mag-isip tayo ng way paano tayo marirelax. So sabi ko,
maggawa tayo ng swimming pool. Initially, Okay. initially sa bahay lang. Okay, Ang plan. okay. I was gonna say, like, paano tayo magre-relax? Mag-start tayo ng business. Opo, maglagay tayo ng swimming pool and then Swimming pool pala. swimming Alright, pool. yan na. Swimming pool lang muna. Oo, Hindi pa to as a Right. whole. Swimming pool. And then sabi ni Steph, gusto niya ng coffee. Gusto natin Cafe. magkape. Right. Pupunta ba tayo ng Tagaytay? Bawal nga lumabas eh. So, sabi niya, yon. And then, swimming pool. Hindi mo pwedeng swimming pool lang. Yeah. So, diyan na pumasok yung maglagay tayo ng cottage. Okay. After ng cottage, sabi ng aking contractor, Doc, pangit naman yata na swimming pool, cottage lang. So, Yeah. maglagay tayo ng villa. Oo. Then, maglagay tayo ng pavilion. And so forth. So on and so So, forth. piece by piece, Piece by piece. was there a grand strategy o talagang... Meron po kaming site development plan. Pero, syempre, Oo. ang ano po natin yan is yung finances natin. Siyempre, hindi pwedeng buhay na... Hindi naman po tayo Oo. mayaman. Kumbaga, malakas lang po ang loob ko. Pero hindi po tayo mayaman. So, kumbaga, kino-consider po natin how to do it and Oo. how to handle it. So what are the challenges? So you mentioned, yun nga, medyo maraming kailangan ibuo, Apo, di ba? So financially, you need to manage the construction. What are the other challenges that you had to overcome para dito sa resort? Siguro, sir, nasa kalagitnaan na tayo. Parang feeling ko, kakapusin na ako. Yun ang mahirap. Sabi Right. ko, itutuloy ko pa ba to? Mm. So, butin lang si Lord mabuti. So, maraming tao ang tumulong and then siguro, yung ano pa rin namin, desire pa rin namin na matapos. Andun pa rin yung goal na matapos siya. So you found investors, funding, or... Yeah, funding siguro. Funding. Right, para matayo pa rin. Apo. So, late nga ako dumating, di ba? But actually, the little that I've seen is, I love it already. Hi, thank you Love po. the parking. Apo. Isang factor po na problema. kinonsider talaga namin is parking. Yeah. Talagang kailangan po. What is the main lesson siguro for you with regards to this resort? Now, when did you start construction? Nag-start po ito, groundbreaking birthday Oo. ni Steph ng aking misis. That was January 31, 2022. Alright. And pinilit ko talagang matapos sa birthday ko naman. Yun. December 18, 2022. 1 year, bale, 11 months actually. Yun po. So, yun yung time na sobrang wow. Oo. I have Go. a friend that also, well, actually a couple of friends. Anong tawag ba doon yung nakakalbo sila dahil sa stress? When nagpapakonstruct sila ng Alopecia. Yeah, alopecia. Alopecia, yeah. Right? How did you manage your stress? Well, siguro, sanay naman ako sa stress because of my profession as a Right. surgeon. During operation, talagang nandiyan po yung highest stress. Calm under Opo, pressure. ang aming bayag ay tumataas during the operation. Sorry. Sanay ako sa stress. So, laging ang goal ko is kailangan matapos. Kailangan matapos. Kailangan mag-okay to, maging successful to. Andun lagi yung goal ko. Hindi nawawala ako. Although, during that time, syempre, may rough road. No? Minsan kailangan mo mag-stop. Pero still, my goal is still there. What's the failure story nga? Founders failures, di ba? So what is there like within that 11 months na failures that like a major failure that you had to overcome, or maybe even after kayo nag-launch nung Siguro challenges. No, Sure. challenges. Yan yung mga tao. No? Siyempre, we have to find the right person, finding the right people. right people, especially doon sa taas, manager, supervisors, down the line. So, Paano niyo yun na, sir? Yung mga supervisors and managers first, or was it the junior people? I'm lucky because we are lucky kasi nakakita kami ng good manager. Okay. So manager muna ang aming nakuha. Priority. And then that manager helped us. From From top. Siya na yung Down the line. ng mga tao. Tinulungan niya kami how to get the right people. Right. Interviewin everything. Kasi hindi naman po kami sanay dito sa hospitality industry. Right. So siya, matagal na siya Siya doon yung sanay. Yan, sanay. So worth the extra pay, at least everybody else. Yes. Siguro, nakuha lang namin yung right people, yung manager na yan. Alright. So,
Great. And that's something I assume, and we spoke to your wife earlier, she mentioned about the importance of getting the right people. Yeah, apo. Right? And Yes. then treating them like your children. Yes. Developing them. Yes, everything. Binibigyan natin. And siguro ginawa na namin silang kapamilya. Oo. Initially, pinatira namin sa bahay. So kids, hire managers, treat them like your children. Yes. Right? Yes. Actually, naging saksi ako doon sa development ng business nila. Okay. Ang bilis. Minsan, pag una kong punta dito, the next time na punta ko, Right. ang dami na kagad development. So, I would be actually proud to say na they actually put the business from the ground until what it is right now. From the Very ground up inspiring. talaga. Yes. Si Sir Shan is one of our consultants here. Okay. And I'm very proud. He's helping us in many ways. Okay. So, Doc, punta naman tayo sa kasi kanina nabanggit natin yung mga failure stories natin. Siyempre, kagaya nga sabi ni Carlo, ang title ng show natin is Founder Failures. The reason why na pinag-uusapan natin ang Founder Failures kasi gusto natin na mawala yung stigma na para gusto nating maging successful, success lang, walang failures. So, meron pa tayong mga yung mga ginawa nyo na strategies, yung mga adjustment na ginawa nyo during that time? Siguro, when you talk about success, hindi pwedeng puro success eh. Tama? Laging may failure yan eh. No, so try until you succeed, 'di ba? Ganun yun eh. So ano nga yung mo, sir? Yung strategies na ginawa. Strategy. Strategy. Bukod sa pag-hire ng tamang tao, ano pang may mga iba pa bang strategy as a business owner, and then yung being a doctor, meron ba kayong na-apply? Siguro Sa dito ako hands-on ako. So, sa umaga, sabi nga nila, parang security guard. Okay. Ganun ka hands-on. Umiikot ako. Gusto ko makita lahat. Kasulok-sulukan yan, iikutan ko yan. Gusto ko, nakikita ko ang lahat. From the operation down the line. Which is very good, di ba? Yes. This operation down the line, talagang very hands-on. Apo, hands-on. Lahat ng So, sulok. sa umaga, ay hindi po ako doktor. Ako po ay simpleng mamamayan here, looking around. And then, sa afternoon, dyan ako pupunta sa aking profession, sa hospital. Oh, so you still have a medical practice? Yeah, I'm doing surgery po. Fantastic. Okay. Yeah. And then, sa gabi, pagdating ko dito, 6 o'clock, security guard ulit. Ikot po ulit ako dito. Until 10, 10, 12 yan. So, ganun po yung buhay ko. And then, sorry, may tanong ko po. Para dun sa mga aspiring negosyante, lalo na yung mga bata, kung babalik ka magiging boyabunda muna ako. Kung babalik ka, Doc, nung ikaw ay 20 years old, anong ma-advise mo sa sarili mo nung time na 20 years old, siguro tayo, mangarap tayo, huwag nating hayaang tayo ay mahirap. Kung kayo man ay mahirap, swerte kung kayo mayaman. Kahit kayo ay bata pa, pwede kayong maging successful sa inyong businesses or kung ano man. So, dapat laging meron kayong goal, meron kayong vision. Kasi sabi nga nila, vision without action is merely a dream. Tama. It's merely a dream. So, dapat pag may vision, may action. Alright. Okay. And you can do it. Okay, Doc Jun, sa lahat kanina ng kwento mo about your failures, paano mo siya, yung different areas from becoming a farmer, from being a doctor, becoming a serial entrepreneur, paano mo siya na-overcome, and yung yung nag-contribute doon para maging successful ka? Or dito sa status na meron ka ngayon? For me po, siguro yung failure talagang isinama ko na yun sa buhay ko no? Hindi tayo makakarating sa success kung hindi tayo mag-fail no? So talagang failure is part of success. Yun po ang masasabi ko. Alright, thank you, Doc Jun. Grabe, na-inspire talaga ako. Medyo bitin.
medyo nahihiya din ako nung college ako, hindi pala ako ganun kasipag. Pero alam ko maraming may inspire sa inyo. Knowing all the challenges you went through as, you know, starting from farmer and then making sure you become a doctor and then now, you know, starting this resort. Tama. Yeah, Doc June, maybe you want to invite our audience and everyone. Sa lahat po ng nakikinig o nanonood, kayo pong lahat ay aming iniimbitahan na pumunta din sa aming The Malibiran Farm Resort, the Hidden Gem of San Luis. Alright. So, ito po ay located at San Isidro, San Luis, Batangas. Kung gusto niyo pong ma-experience ang cozy ambience, no? Relaxing, kung ayaw nyo ng toxic sa Manila, go here. Sigurado po kayo mag-enjoy. And of course, napakasarap po ng aming pagkain dito sa Cafe Estefania, especially yung aming mga homemade na mga pagkain. It's happiness. Homemade. Sabi nga, happiness is homemade. Yun, happiness is homemade. So this has been another episode of Founders Failures. Watch out for the next episode here at the new channel. And don't forget to Get inspired! Don't fear failures. and join the startup community here in Batangas. This has been Founders Failures! Thank you.